New Year's are meaningful and it gives many, many blessings. Especially if we will use it for new beginnings. Matatanggap lang natin ang talagang pagpapala ng bagong taon kung gagamitin natin ito para sa mga bagong simula. Kaya nga ang dapat nating itanong, what can be new in New Year? And ano nga ba ang bago sa bagong taon? Lalo na pagka naisip nyo, ang totoo, nagpalit lang naman ng kalendaryo. Nagpalit lang naman ng kalendaryo para mamarkahan yung New Year. So what can be new in New Year kung talagang nagpalit lang naman ng kalendaryo, bumili lang ng bagong planner? No, so what could be new in New Year? May New Year ba talaga? Kung paikot-ikot lang naman pala ang mga nagaganap, tapos until the next New Year party, until the next Christmas party, so ano nga ba talaga ang New Year? May New Year ba talaga? Para sa unang Jesus celebration, para sa kauna-unahang shared reflection natin for 2025, yan ang ating tatalakayin at pag-iisipan ng sama-sama. How can we really celebrate and give meaning and inspiration to the new year? Paano ba natin siya bibigyan ng mas malalim na kahulugan? Paano ba tayo makakatanggap ng mas malalim na pagpapala sa bagong taon na ito? At yan ang ating talakayin sa ating shared reflection na pinamagatan nating Happy New Beginnings. Yan ang ating pagbati at declaration sa bawat isa. Father, we thank you for letting us dwell in the glory of your grace. Thank you because your grace is always enough and it is more than enough. Marami pong salamat sa aming mga tinanggap at tatanggapin pa sa bagong taon na ito. Guide us in this shared reflection. Guide us together. Embrace us all together in your presence. In Jesus' name. Happy New Beginnings for 2025. New Years are for new beginnings. Ang bawat bagong taon para yan sa bagong simula. And with God's help, we can keep on starting new things. Balikan natin ang isang kwento sa Old Testament, ang kwento ni Caleb. Joshua 14:6-9. One day, some people from the tribe of Judah came to Joshua at Gilgal. One of them, Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to Joshua, "You know what the Lord said in Kadesh Barnea about you and me to Moses, the man of God. I was 40 years old when the Lord's servant Moses sent me from Kadesh Barnea to spy out this land. I brought an honest report back to him. The men who went with me, however, made our people afraid. But I faithfully obeyed the Lord my God. And because I did, Moses promised me that my children and I would certainly receive as our possession the land which I walked over." Napaka-interesting ng kwento ni Caleb and very inspirational kasi for familiarization, para sa hindi masyado familiar sa story ni Caleb, si Caleb yung isa sa 12 na isinugo ni Moses para scout yung area na papasukin nila. After Israel went out from Egypt, papunta sila dun sa kanilang lupa na papanuluyan at para isurvey yung area na yon, nagpadala yung Israelite people under the leadership of Moses ng 12 spies. 2 sa spy na yon ay si Joshua at si Caleb. So ito nung eksena na ito na pinag-uusapan, ito na yung time na papasok na sila dun sa kanilang papanuluyan na lupa. Tapos, pinaalala ni Caleb kay Joshua, "Huy, naalala mo ba yung usapan natin dati? Remember, tayong 2 lang yung nag-report talaga kay Moses na kaya natin itong sakupin, kaya natin itong i-occupy itong land na ito. Bagaman yung mga kasama natin, only 2 out of 12, so yung 10 na kasama natin, kinabahan, naduwag doon sa mission dapat nagagampanan natin. And because we were faithful, I was faithful," sabi ni Caleb, di ba ang promise sa atin? Sa akin specifically, pinaalala niya kay Joshua, yung tatapakan ng aking mga paa, yun ang aking magiging lupain. Remember that promise kasi andito na tayo. Caleb was one of the 12 spies who scouted Canaan. At naging faithful siya doon sa kanyang mission na yon. Only he
And Joshua gave a positive report that led to a successful Israelite invasion of the land. Joshua 14:10 sa pagpapatuloy. But now, sabi ni Caleb, it has been 45 years since the Lord said that to Moses. That was when Israel was going through the desert, and the Lord, as He promised, has kept me alive ever since. Look at me. I am 85 years old. Yung palang pinag-uusapan nila na yon na pagbabalik tanaw, 45 years ago. At nung time na yon, nasa edad 40 lang siya. Sabi niya, natatandaan mo pa ba lahat yon? Lumipas na mahabang panahon, more than 40 years. Tignan niyo tayong dalawa ngayon, nag-uusap yung dalawa. Nasa 80 na tayo. After 45 years since that successful invasion, meron pa bang natitirang sigla? Meron pa bang natitirang lakas? And for me, personally, this is what's interesting about Caleb. Sa pagdaan ng mahabang panahon, may natitira pa bang sigla? May natitira pa bang lakas? Yun ang kailangan pag-isipan. At sila kasi yun mismo ang challenge nila. At 85 years old, is there anything new to pursue? Diba yung meron pa bang madidiscover na ka-exciting? Bagaman na ang dami-dami nang nakita, nagawa, 85 na tayo ngayon, may gagawin pa ba? Ang tugon ni Caleb, verse 11 to 12. I am just as strong today as I was when Moses sent me out. Kaya pa, sabi niya. Kaya ko pa. Kaya pa. I am still strong enough for war or for anything else. Now then, give me the hill country that the Lord promised me on that day when my men and I reported. Sabi ni Caleb in reflection, kaya pa. May ibubuga pa. Matigas pa ang buto-buto at kasukasuan. Pwede pa. Sabi pa nga ni Caleb, give me that mountain. Kasi di ba ang usapan naman kung ano yung maapakan ng paa ko akin, o yun ang gusto kong apakan. Yung mountain mismo. Despite Caleb's old age, bagaman matanda na si Caleb, Caleb showed that new beginnings are always within reach. New beginnings are always within reach. This story, Caleb's story, should remind us that starting anew is not confined by age or status. Rather, true renewal begins within. It begins within, in the heart and in the mind. Ang talagang bagong simula, nasa sa atin yun. Ang pagkakaroon ng bagong simula, bagong pagsisimula ay nasa tamang pananaw, nasa tamang pagpapasya. Wala yan sa edad. Wala yan sa, ang bata-bata mo pa, edi magsimula ka. It's always within reach. Tanda-tanda mo na, edi magsimula ka pa rin. It is still within reach. Basta tama ang pagpapasya, tama ang pananaw. Doon nagsisimula talaga ang pagbabago. Kaya sabi sa Romans 12:2, let God transform you into a new person by changing the way you think. It's always about the way you think. Sabi nga ng mas kilala nating version, be transformed by the renewing of your mind. Right? Kasi dun lagi umuwi yun eh. Kumusta ba ang pananaw mo? Kumusta ba ang pagpapasya, ang pag-iisip mo? It always return to that. And if we will have the same attitude, we can also be blessed with new beginnings. Kung tayo rin magkakaroon tayo ng tamang pananaw, tamang pag-iisip at pagpapasya sa buhay, we can be blessed with new beginnings. No matter where we are in life. Maybe unconsciously naiisip mo, tanda na ako. Or di naman ganun katanda, pero naiisip mo, dami ko na nakita. I've seen that, I did that. Ano pa bang bago? You know what? Nasa sa iyo yan. Kung gusto mo nga makakita ng bagong bagay. Kaya again, ang ating pagbati, ang ating declaration para sa isa't isa, have a happy new beginning. Have a happy new beginning. Ngayong 2025, magsimula kayo ng panibago. And how can we have a happy new beginning? Make God a part of your life. Ilagay nyo bilang
malaking bahagi ng inyong buhay ang ating Diyos. Make God a part of your life today and every day. Hindi lang tuwing Sunday yan, ang pagiging banal-banalan, no? Pahuli-huli. Hindi ganun yun. Ang talagang ibig sabihin ng gawin mong bahagi ng buhay mo ang Diyos ay yung patuloy mong iniisip, patuloy mong isinasaalang-alang ang mga aralin ng Diyos. Continually consider God's principles. Continually considers God's natural laws. Yung pagka nag-iisip ka, tinatanong mo, makakapagpaunlad ba sa akin to? Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Makakapagpaunlad ba sa'yo? Yun ang isipin mo. Pagka meron kang pinag-iisipan, kinoconceptualize sa isip, isipin mo ay makakabuti ba to sa akin at makakabuti rin ba ito sa aking kapwa? Yun ang pagiging considerate of God's laws, of God's principle. Iisipin mo rin, anong magiging balik nito? Pag ginawa ko to, yun ang pagiging godly. Kasi you're considering godly principles, di ba? What you sow, you shall reap. So pag may iniisip ka, may pinaplano kang gawin, ano magiging balik sa akin nito? Yun ang pagiging godly talaga. At very importantly, paulit-ulit nating itinuturo, how to make God a part of your life today and every day. Always ask, maka-Jesus ba itong gagawin ko? Bago ka gumawa ng isang bagay, is this maka-Jesus o anti-maka-Jesus? Yun ang talagang pagbabahagi sa buhay mo ng mga layunin at prinsipyo ng Diyos. Psalm 16 verse 8, I am always aware of the Lord's presence. He is near and nothing can shake me. Nakita mo yung principle at work ng psalmist? Sabi niya, dahil aware ako lagi na nandito ang Diyos, nasa buhay ko ang Diyos, iniisip ko siya lagi, isinasaalang-alang ko siya lagi, hindi ako kinakabakabahan. Hindi ako naaalog-alog. Hindi ako naliligaw ng landas. Bakit? Kasi lagi ko siyang sinasaalang-alang. So make God a part of your life today and every day. Sa lahat ng gagawin. Hindi lang yan yung pagkakabisado ng verse, pagkakabisado ng chapters, or pag-attend ng maraming religious activities. Ang mas mahalaga dito, isinasaisip at isinasabuhay mo ba lagi, isinasaalang-alang mo yung mga makadiyos na aralin, mga makadiyos na prinsipyo. Make God a part of your life every day. And also, make God a part of your life early on and throughout your life. And I want to address this particular topic, itong bahagi na ito ng usapin sa mga young ones. Hindi lang naman yung mga teenager. Sama na natin yung mga 40 years old pababa. Kasi by definition ng National Youth Commission, 40 naman talaga ang youth daw. Yun ang cut-off. So, marami pang pasok. Meron bang young person na ganong category sa tabi ninyo? O kalabitin nyo siya, sabihin nyo, para sa iyo to. Para sa iyo to. Make God part of your life early on and throughout your life. For the young ones, mga teenager, mga estudyante, mga 20s, 30s, o kayo, decide for yourself to make God part of your life. Kailangan magdesisyon kayo sa sarili nyo. While you are young, habang bata, hindi kung kailan parang tumatanda na ako at humihina, ipatawag mo na si pastor. Hindi ganun. Maaga pa lang, gawin mo na siyang bahagi ng iyong buhay. Kasi alam naman ng lahat ng generation, darating at darating tayo sa edad na ipapatawag mo nga si pastor. For whatever purpose na, hindi naman laging bad kayo naman, kinabahan kayo kagad. Pero 'di ba, mayroong mga part na nanghihina ka na, nawawalan ka na ng energy and all those things. Pag doon mo palang naisip na magpakapaka-Jesusness na ako, isasaalang-alang ko na ang Diyos, parang ang daming nasayang na time. Kaya habang bata, habang ngayon pa lang, integrate God. Make God a part of your life. Habang maaga, build a godly community. Marami kayong mga nakikita na mga mas may edad na sa atin ng mga couples. Nakikita nyo sila, ang gaganda ng mga
ng mga mindset nila because of the community, mga senior people natin, not necessarily senior citizen, no? Mga senior in age and maturity, and we can see them na ang ganda-ganda ng pananaw nito sa buhay. Ang ganda-ganda ng pagtingin niya kasi nga maaga pa lang ginawa na nilang bahagi ang Diyos. Kaya para sa inyo, mga anak, mga mas nakakabata, habang maaga, make God a part of your life. Hindi lang dahil nape-pressure kayo na kasi nandito, sabi ng tita ko sumama daw ako, kung hindi ako imbitado next party. Hindi lang ganun. O kaya sinama ako ng nanay ko, ng tatay ko. Magtanong din kayo, kung wala dito ang tatay at nanay nyo, pupunta ba kayo? You have to ask. Doon mo magigauge, may decision ba kayo to make God a part of your life? But you have to build this kind of lifestyle, this kind of routine for you to establish spiritual muscles in your life. Para pagdating nga ng panahon na kailangan nyo siya, hindi yun, dun pa lang kayo magkakaroon ng spiritual understanding, magkakaroon kayo ng spiritual resolve, you start early. Hindi lang dahil sinabi sa inyo ng parents nyo, o kaya sinama kayo ng pamilya nyo. Right now, young ones, young professionals, kayo with much energy in life, decide for yourself to make God a part of your life ngayon pa lang and throughout your lifetime. Psalm 127, verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Dahil ang lahat ay nagsisimula at magtatapos sa Panginoon. Kailangan maaga pa lang establish your spiritual strength, establish your spiritual disciplines, para pagdating ng oras na kailangan nyo, may muscle na, matatag na, may tapang na. Kasi nga nabuo na yung resolve. Jesus himself gave the key to a happy, sustainable, and meaningful life. Ang Panginoong Hesus na mismo, sinamarize na nga niya, pinadali na niya ang lahat ng alituntunin para magkaroon tayo ng gabay sa buhay. Yung masaya, yung pwedeng magtagal, at magkakaroon tayo ng direksyon at gabay. Ano ang bilin ng ating Panginoong Hesus? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ito ang unahin mo. Ayusin mo yung priority mo. Prioritize this, and all other things, it will be added unto you. At pag pinaghalo-halo mo yan, binabaligtad-baligtad mo yan, magugulo ang direksyon ng buhay. Jesus said, seek first the kingdom of God. Unahin yun. What else can we say? How to have a happy new beginning? Hiram tayo ng wisdom kay Pastor Ed. Ano nga laging paulit-ulit na sinasabi ng Pastor Ed Lapis? Maximize pleasure, minimize pain, and do the most good. Para magkaroon ng happy new beginning, maximize pleasure, minimize pain, and do the most good. And let me add to that, do all these things today. Gawin na, now na. Ngayong 2025, iset nyo na, i-prioritize nyo na. G na, sabi nga ng young ones. Mga kasama, mga kaibigan, to have a happy new year, kung ano man yung iniisip nyong mabuti, kung ano man yung iniisip nyong maganda para sa sarili nyo at para sa kapwa, alam nyo, gawin na agad. Gawin nyo na ngayong 2025. Gawin nyo na. Pagka nakakita kayo, may naiisip kayo na, hindi ko nagawa last year, gawin nyo na ngayon. Tagal ko nang iniisip to, 10 years ago, 5 years ago, gawin nyo na. Lalo na kung talagang makakabuti siya para sa inyo at para sa kapwa, gawin nyo na agad. Kasi, ano ngang sabi nila, kung hindi ngayon, kailan pa? If not now, when? When? Kung hindi nyo gagawin ngayon, kailan pa? Again, mga kaibigan, I challenge you in the Spirit of the Lord this new year, kung meron kayo naiisip na mabuti, gawin nyo na ngayon na. Your fresh start begins today. Today. Markahan ang happy new beginning today.
Kung ano man ang naiisip nyo, gawin nyo na ngayon. Lalo na kung ito ay mabuti at makakapagpalago. Do it today. Do it this year. Psalm 118 verse 24, "This is the day the Lord has made." This is the day. Kung ano man yung pinaplano nyo, gawin nyo na nang magkaroon na ng resulta. We will rejoice and we will be glad because this is the day that the Lord has made. Tama na yung pamamalagi sa nakaraan. Tama na yung pamumuhay at pamamalagi sobrang paglingon sa nakaraan. Don't live in the past. Well, we look back to the past primarily for two things. Una, to review its lessons. Siyempre, kailangan natin tumanaw sa nakaraan para ma-review natin ano ba yung mga itinuro sa atin dati. And secondly, we look back to the past to count the blessings. Right? Para yun sa dalawang yun, kaya natin siya ginagawa. Pero up to a point. Up to a point. Do not get stuck looking back when there is so much more ahead of you. There is so much more ahead of you. Pagkalingon ka lang ng lingon, makukumpara mo lang, bakit dati ang dali-dali? Syempre, dati matibay pa ang joints mo. Diba? Habang umiedad ka, marami ng kada kilos mo, diba? Babangon ka lang ng upuan, aray ko. Diba? Marami ng ganun habang tumatagal. Kasi yan naman ang totoo. Bumababa ang energy, bumababa ang strength, kasi that's the law of diminishing returns. So, totoo yun. So, don't look back to the past too much when there's so much ahead. Ecclesiastes chapter 7 verse 10, "Do not say, why were the old days better than this?" Diba? Puti pa dati. Why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. It is not wise, alam niyo kung bakit? Kasi ang totoo, mas mabuti ang araw ngayon. Bumubuti ang panahon. Regardless of all the negative things na naririnig nyo at parang nakikita nyo, the truth is, things are getting better. Buti nga ngayon may cellphone. Diba? Buti nga ngayon may wifi. Imagine nung unang panahon, tatawagan mo yung asawa mo, nasa Saudi, nasa gitna ng disyerto. Di ba pupunta ka pa sa opisina ng PLDT? Tapos, operator, pakiconnect. So lahat ng usapan yung mag-asawa, naririnig ng operator. Di ba, mahal mo pa ba ako? Mga ganun. So alam ng lahat kung ano yung pinag-usapan nyo. At least ngayon, di ba, naka-wifi na, diretso na lang ng PM. So, things are getting better. And these are just minor examples. No? The main point is, there's so much goodness ahead of us. So, yun ang tanawin. Doon tayo ma-excite. Isang reflection, isang personal reflection that I want to share to everyone. Nung nakaraang 2024, marami akong na-realize that there's so much about me that I still need to learn. There's so much about myself that I do not know. There's so much within me that remains undiscovered. Na-realize ko yun sa sarili ko. And there's also a great deal about me that is changing. Bukod sa ang dami kong mga bagay na hindi ko pala alam tungkol sa sarili ko, na-realize ko ang dami palang nagbabago rin tungkol sa akin. And you know, I believe totoo yan sa ating lahat. Somehow, in a varying degree, bawat isa sa atin, kailangan pa nating kilalanin ang ating sarili. Marami pa tayong hindi na di-discover sa ating sarili. At kung titignan pa natin ng mas malalim, ang daming mga nagbago sa atin. At kailangan natin yung ma-realize. 1 John 3:2, realization ni Apostle John. Sabi niya, "Dear friends, we are already God's children." Settled na yun. God's children tayo. Alam na natin yon. Pero sabi niya ito, "But God has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is." So alam na nating anak tayo ng Diyos. Alam din natin na magiging kawangis natin ng Panginoong Jesus. Pero take note of this highlight. God has not yet shown us what we will be like when Christ appears. May itatransform pa tayo. Meron pa tayong hindi nakikita tungkol sa ating mga sarili. Ano yun? Ano yun? Exactly. Isa siyang malaking hiwaga na dapat nating ika-excite.
God has not yet shown us what we will be like. Imagine that. Pag tumitingin ka sa salamin, hindi pa yan yung kabuuan ng sarili mo. Meron pang hindi na di-discover, meron pang itatransform yan. Imagine that. Kaya totoo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So hindi lang yan yung dating creation na umiidad, tumatanda, dating bata, naging teenager, naging adult, hanggang naging senior citizen. Hindi lang siya basta ganon. There's something more changing inside us and pwede ring around us. So hindi lang yun a change of heart. Malay mo, next year magkapakpakang lahat. So hindi natin alam kasi nga we do not know. One thing's for sure, we are changing for the better because we are in Christ. Marami pang usapin yan, hindi na natin i-uncover ngayon. Ang point lang natin, we are made into a new creation for better beginnings. Araw-araw ay bagong simula para sa ating lahat. Kailangan sundan natin yung trajectory na yon. My friends, again, Happy New Year sa bawat isa. A genuine New Year is up to us. Ang tunay na bagong taon, nasa sa atin yon. Depende sa inyo. A genuine New Year is actually up to us. New Years are for new beginnings. So seek God and start new things. Gawin na ngayon, 2025. Let's take the first step towards a happy new beginning. Buksan natin ng sama-sama ang bagong taon sa malawak na pagtingin. Mas malawak na pananaw. Fresh starts begin today. Can we say that all together? Fresh starts begin today. Today na. Because this is the day the Lord has made. In Jesus' name.